Kung ang trip ng marami, kalmadong dagat, ang ilan naman, mas gusto yung maalon, mas dramatic ang effect. Katulad ng nasa Cortez sa Surigao del Sur, ang Lasuitan Lagoon. Isama na yan sa 2017 Travel Goals. Para sa mga lakwatsero at lakwatsera dyan, ang ulan, KJ o Killjoy lagi. Pero dito sa Cortez, sa Surigao del Sur, hindi raw kailangang maaraw para ma-enjoy ang pinaka-iniingatan nilang likas yaman. Katunayan, mas may thrill daw kapag medyo nagsusungit ang panahon. Sa videong ito, mapapansing tila may inaabangan ang mga bakasyonista. Maya-maya pa. Grabe! Malalakas na alon na tila iniluluwa ng mga limestone formation. Sa sobrang taas ng alon, nagmistula itong waterfalls. Wow! Ito ang Lasuitan Lagoon. Pero bakit nga ba ganito kalalakas ang alon? Higit sa lahat, ligtas ba rito? Patay mo rag, delikado naman. Sa linggong ito, dinayo ng aming team ang Lasuitan Lagoon at dahil apektado ng bagyong Auring ang Surigao del Sur, malaki raw ang posibilidad na matsetsyempohan ang dinarayo ritong paghampas ng malalakas na alon. Pero bago marating ang Lasuitan Lagoon, kinailangan munang bumiyahe ng mahigit 3 kilometro. Ang kalsada, maputik. Kaya ang mga dumarayo ang ginagamit na transportasyon, habal-habal. Pagkatapos ng 45 minutes na biyahe, bubungad ang Lagusan papunta sa Lagoon. Hindi pa kami nakapagsimula, binomba na kami ng bagyo. Pero kailangan munang bumaba ng hagdan na merong 100 steps. Medyo pahirapan sa pagbaba. At ang entrance, 20 pesos lang. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad, sa wakas, bumungad ang ganda ng Lasuitan Lagoon. Ang limestones dito, 30 to 40 feet ang taas. At dahil nangangalit ang panahon nung araw na yon, ang taas ng mga alon umaabot hanggang 60 feet. Lagpas sa limestone. Ihandang matagtag ang katawan dahil sa sobrang lakas ng paghampas ng alon, para ka na ring ibinubulwak ng bulkan. Ang Lasuitan Lagoon nasa parte na ng Pacific Ocean. Hango sa salitang Bisaya na laswit, ibig sabihin malakas na mga talsik. Ang paglaswit o pagtalsik ng malalakas na alon, kadalasang Oktubre hanggang Disyembre, kung kailan malakas ang hangin mula sa Pacific Ocean. Sa taong ito, Enero na, may namumuo pa ring sama ng panahon. Ayon sa kwento-kwento ng mga taga rito, ang higanting limestones ng Lasuitan Lagoon ang nagsilbing taguan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Hapon. Kwento pa ni Mang Abudancio, bago pa ito nadiskubre ng mga biyahero, simpleng lugar lang daw ito kung saan sila nagpipiknik. Dati rin nila itong tambayan. Membro sa chapel, nangutanag asa nato ibinyo. So ako ni suggest, naamon tayo medyo maayong pwesto diha, winter bitaw, winter, kusog ang baon.
Suglaswit. Hindi nagtagal, nadiskubre ng mga turista ang kanilang lihim. Kaya katulad ng inasahan, nagsimula na silang dumagsa. Katulad ng magkakaibigang Eric, Jeril, Richelle, Shang at Zern, na nanggaling pa ng Cebu at dumayo rito sa Surigao del Sur para lamang masaksihan ang pinag-uusapang lagoon. Balita namin yung place sa Facebook. So nakita namin yung video, napakaganda. So gusto namin pumunta dito para i-check yung lugar. Hindi rito istriktong ipinatutupad ang patakaran na dapat naka-life vest ang mga turista. Pero ang mga magbabarkada, para mas ligtas ang kanilang paglangoy, piniling kumuha ng life vest. Maligamgam ang tubig sa lagoon. Ayos na pambalanse sa malamig na klima. Matapos ang 10 minuto, lumabas na ang tila iniluluwang mga nagtataasang alon. Para masulit ang once-in-a-lifetime experience na ito, lumapit pa ang magbabarkada sa paglaswit o pagtalsik ng tubig. Hindi alintana ang malalakas na hampas ng alon. Walang sawa at walang takot na nagtampisaw. Naka-addict. Parang pag may isa pang wave, gusto mo maibaw naman. So more waves. Exciting! Pero dahil malakas at hindi kontrolado ang paghampas ng alon, paalala ng mga namamahala rito, pwedeng humampas ang iyong ulo sa mga bato, kaya bawal akyatin ang limestones. Kaya ang pagsaka sa bato, anaga na to madisgrasya. Para naman mapanatiling malinis ang paligid, istriktong ipinagbabawal ang paninigarilyo. Bawal din ditong magdala ng mga lutuan. Kasalukuyang pinaghahandaan ng pamahalaan ng Cortes ang inaasahan pa nilang pagdami ng mga turista. Tanggap na raw nila na hindi nila pwedeng ikubli sa mahabang panahon ang natatanging ganda ng Laswitan Lagoon. Naka-anchor yung plan namin sa local government 5-year plan, which is conservation at the same time sustainability. Assure natin na yung carrying capacity ng Laswitan is tamang-tama lang talaga para ma-maintain natin yung kalinisan at the same time masustain natin yung beauty ng Laswitan. Enero pa lang, pero lumilipad na. Pabalik sa bakasyon ang utak ng marami. Walang masama roon kung magsisilbi itong inspirasyon at motivation para pagbutihin ang trabaho o ang pag-aaral ng makapagbakasyon muli.